sa pinaka-importanting command mga boss, no, dito sa AutoCAD na dapat nating malaman, etong tinatawag na object snap command o yung tinatawag na OSNAP, no? Kaya lang mga boss, bago pala natin na umpisahan yung topic natin yan, kung bago pa lang po pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin tungkol dito sa mga object snap. Unahin po natin dito sa object snap na endpoint, no? Halimbawa mga boss, kung magla-line ako rito, magkukuman ako ng line, o click dito, tapos papunta dito sa endpoint nito, click, then enter. So hindi tayo nakakasigurado mga boss na itong endpoint niyan, no, at saka endpoint nun nakatama yung position, no? So kung lalapitan natin mga boss, ayan, no, makikita naman natin na obvious na wala naman siya dun sa endpoint, no? Kung titingnan natin sa kabila, kahit na i-zoom natin ito, ayun, wala rin siya, no? Pero kung malayo siya mga boss, para siyang nakatama, no? Endpoint to endpoint. Ngayon, para ma-accurate yan mga boss, dito papasok yung object snap command, no? So paano natin matatama yan? Pupunta tayo dito mga boss, no? Or pwede tayo mag-type ng OSNAP. Ayan. Pag sinabing OSNAP mga boss, yan yung object snap. Pag kinlik natin yan, at ito, lahat ng mga ito mga boss, object snap option yan, no? Halimbawa, gamitin ko yung end, o pag naka-click na yung end, naka-check na siyang ganon, pwede na yun, no? Pag in-okay ko siya, at erase natin ito, nag-line tayo uli, nag-click ako rito, ayan, no? Nagmamagnet na mga boss, oh. May makikita tayong nag-endpoint, no? Pag kinlik natin yan, 100% nasa endpoint yan, no? Kung i-click natin yung kabila, nagma-magnet na naman, no? Nag-endpoint na naman siya. Click natin, 100% ito, nasa endpoint yung mga yan, no? So kung lalapitan natin mga boss, ayan, no? Maski i-zoom nyo ng i-zoom yan, naka-endpoint yan. Ayan yung importance ng mga object snap mga boss, no? Pag hindi natin ginamit yung object snap, kaya sinabi kong isa sa pinaka-importante, mahihirapan tayong makagawa ng plano na accurate mga boss, na? O kung halimbawa gagamitin ko naman, magla-line uli ako, then enter, gagamitin ko, gusto ko dito sa midpoint nito, kung kiklik natin, hindi siya nagmi-midpoint, oh. Ayan, na? So para mag-midpoint yan mga boss, pwede natin gamitin yung shift and right click sa mouse, no? Press natin yung shift, ayan, sa keyboard, no? Tapos right click sa mouse, ayan, na? Ito mga boss, oh, midpoint, oh. Pwede natin i-click yan. And then, ayan, kung napansin nyo, nagmi-midpoint na siya, oh. Click. O, naka-midpoint na yun mga boss, na? So, kung gusto kong i-click natin ito, gusto ko dito, perpendicular siya. Shift right click. Yung perpendicular, hanapin natin dito. Then, kung perpendicular siya, ito, naka 90 degrees siya dito. Yan. Nakatayo siya ng 90 degrees yan, no? Perpendicular. So, click and then enter. So, accurate yan mga boss, no? Ito, hanggang doon, naka-perpendicular yan. Ito, naka-midpoint siya rito, tapos naka-perpendicular naman siya dito sa line na ito, no? Kaya, yan yung gamit ng mga object snap. Kung titingnan natin, marami yan mga boss, no? Pwede rin naman dito, oh. I-click lang ito. Ayan, no? Tapos, click ito. Ito yung mga yan, oh. Kung gusto nating automatic siya na nag-endpoint ng midpoint, pwede naman nating i-click siya rito, oh. Ayun, oh, naka-check siya, oh. Endpoint, midpoint, tapos perpendicular. Ayun. Pwede rin namang i-check natin lahat yan, pero nakakalito, no? Yun lang pinakamadalas natin gamitin, yun yung i-click natin or i-check natin, no? Halimbawa yung tangent, no? Tapos yung nearest, o i-discuss natin yung nearest, no? So, ibig sabihin ng nearest mga boss, pag nag-line ako rito, gusto ko, tatama siya rito lang, no?
hindi siya naka midpoint, hindi siya naka endpoint, basta dito sa portion na ito lang, no? Tapos gusto ko tatama siya rito sa portion na ito lang. Nakatama lang dito sa line na green na ito, no? Tapos nakatama lang siya dito sa blue na line na ito, no? Hindi siya naka midpoint, hindi siya naka endpoint, no? So, pwede nating pindutin dito, tapos click lang yung nearest ito, no? So, pag kinlik ko siya, ayun na, nakatama siya. Tapos pag kinlik ko siya rito, kung napapansin nyo, ayun na, mababasa na natin yung nearest. So ibig sabihin, tatama siya dun sa line na blue na yun, no? Click and then enter. Ayun yan, no? Ayan yung mga object snap na endpoint, midpoint, perpendicular, nearest, no? Okay, pag-aralan pa natin yung ibang mga option pa, no? So, ito pong node na ito, halimbawa, meron tayong circle dito o meron tayong rectangle. Gagawa tayo, rectangle na lang gagamitin natin. Tapos, meron tayong point na nilagay dito. Ayan po ay isang node, no? Halimbawa, point. Meron tayong point command at nag-point ako rito sa gitna. Ayun. Yung pong point na yan, isa pong halimbawa ng node yan, no? O halimbawa, gusto kong i-connect yung line na gagawin ko sa node, no? Node to node siya, from node to node, no? Magla-line ako, tapos shift right click sa mouse, kukunin ko dito yung node. Ito po yan. Tapos from node, papuntang shift right click to node. Ayan po yung isang halimbawa ng node, no? Yung pong point, no? Ngayon ang susunod na pag-uusapan naman natin, ito namang object snap option na insert, no? So dito sa insert mga boss, madalas natin gamitin yung insert na yan kung magba-block tayo, no? Halimbawa, gumawa ako ng rectangle dito, tapos itong rectangle na ito, ginawa ko siyang block. So yung block na yan, magkakaroon yan ng insertion, no? Halimbawa, magba-blocks ako, na-discuss ko naman yung blocks command, no? Gagawa ako ng block, tapos lalagyan ko ng name. O, halimbawa, block 3. Halimbawa lang po natin ito, no? Tapos, eto, meron siyang pick points. Dito, ito na yung insertion point, no? Halimbawa, yung pick points ko dito sa gitna. Tapos, ise-select ko yung object. Then enter, then okay. So yung insertion point ng block na ito, dito yan sa gitna, no? Halimbawa, magla-line ako rito, magmula rito, papunta dun sa insertion point niya, no? Shift right click, yung insert option ng OSNAP, hanapin natin, ito yon, insert. Kung titingnan natin, ito, yung may lumalabas na insert. So ibig sabihin, pag nagba-block tayo, ginawa nating base point ito, ayun yung lalabas na insertion point, no, ng block na yon, no? Kung titingnan natin, lalabas yung insertion point na yan kasi nung nag-block tayo, ito yung ginawa kong insertion point, no? Ganon din nung gumawa ako ng block dito at dito, no? Ang insertion point ko dito sa upper left, no? Ang insertion point na ginawa ko naman dito rin sa center, no? So dito iba kasi nung nag-block ako rito, yung insertion point dito ko inilagay, no? Kaya pag mag-move ako, i-move ko yung isa rito, select, then enter. Kung hahawakan ko siya sa insertion point, shift right click, i-click ko yung insert. So dito, ayun, lumabas siya. Ayun, no? Then click ako, dun ko siya mahahawakan, no? Dun sa insertion point. Diyan natin magagamit yung insert option ng object snap, no? Okay, punta naman tayo dito sa susunod, itong tangent, no? So ito sa mga exercises natin, dun sa mga drawing na ginagawa natin, madalas merong tangent option, no? Halimbawa, magla-line ako rito, tangent siya rito, tapos tangent siya ron, line enter,
shift right click, ito yung tangent option, no? Tangent siya sa circle na ito. Tapos shift right click po yun sa mouse, no? Then click ko yung tangent, then click. So ibig sabihin, etong line na ito, tangent to tangent yun, no? Tangent siya sa circle na ito, tangent din siya sa circle na yon, no? Yung line na yon. Then natin magagamit yung object snap tangent option. So line uli, shift right click sa mouse, tangent siya rito. Ayan, lumalabas naman, no? Tapos shift right click, tangent siya sa kabila, no? Ayan. Maski na i-zoom natin yan, walang lalampas dito, no? Kasi tangent yan. So, kung titingnan natin dito, ganun din, no? Ayun yun. Accurate ito, no? Pagka tangent to tangent siya. So, ngayon, ang option naman na object snap parallel option, no? So, pag gusto natin yung line, halimbawa, parehas yung angle nito, wala siyang problema. Magagamit natin yung, halimbawa, maglaline ako rito. Gusto ko parehas ang angle dito sa line na ito na naka-slant. Shift right click, yung parallel ang gagamitin natin, no? Itapat lang natin yung pointer natin, no? Sa line na yon, tapos galawin natin yung mouse. Kung pansinin nyo, ayun, no? May nagpo-project ko. Ayun, na? So, pwede ako mag-click, tapos enter. So, ibig sabihin, ang angle nito at saka angle nito parehas, no? Ayan yung parallel option ng object snap. Eto mga boss, halimbawa, meron tayong dalawang line. Eto, kung mag-i-intersect ito, tapos gagawa tayo ng line doon, no? Pwede nating magawa yan ng mabilisan using object snap apparent intersect. So, paano magawa yan? O magla-line tayo, and then enter. Tapos, shift and right click tayo. So, na-discuss ko naman para makuha yung mga option, no, ng object snap. Ngayon, ang gagawin natin, kiklik natin itong apparent intersect, no? So, ngayon, kung titingnan natin yung command line, first point, nanghihingi siya ng first point, i-click natin ito. Yung second point naman, click natin ito. So, ito na yung start ng line natin, no? And then, i-click ko siya. So, nakagawa na tayo ng line na kung mag-i-intersect yung dalawang line na ito, meron tayong line doon, no? Para ma-check natin na itong apparent intersect na ito, tama, pwede naman natin i-check yan using delay command, no? So, delay, tapos select ko lang yung dalawang line. Ayun, no? Nag-intersect siya ron sa point na yon, pero dyan nag-start yung line natin. Ayan yung apparent intersect mga boss na option ng object snap, no? Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, ito namang object snap na yung option niya ay from, no? Ngayon, paano magawa ito? Halimbawa, meron tayong circle dito at magka-copy ako, no? So, sa quadrant to quadrant distance niya, halimbawa, 2 meters yung distance niya, no? So, para magawa yan, gagamitin ko yung object snap from option, no? So, siselect ako itong circle na ito, then copy. Pagkatapos sa base point ako rito, ngayon yung first point niya dito, gagamitin ko yan from, no? Shift right click, gagamitin natin itong from na option ng object snap. Ito yan, no? Ay kiklik ko ito from sa quadrant na ito. Tapos kung papansin nyo mga boss, may dash line na makikita doon, no? So yung direction to the right, o itatype ko na 2. From sa quadrant na ito, papunta doon 2 meters, type ko lang 2, then enter. Ayun yan, no? Ibig sabihin, nag-copy ako, yung quadrant to quadrant, 2 meters yung gap niya. So para ma-check natin kung tama itong gap na ito na 2 meters, i-dimension natin. Click, quadrant to quadrant, ayun yan, 2 meters siya, no? Ngayon kung gagawin ko uli yan, dito naman sa kabila, no? Ang gusto ko naman, distance naman ng dalawang circle, 3 meters naman. So parang review lang mga boss, select ko lang ito, then copy. Then base point ako rito,
Pagkatapos, shift right click, kunin ko uli yung from. Ang from natin dito sa quadrant na ito. Tapos magmula rito hanggang doon, itatype ko ngayon 3. Then enter. Ayun, no? So yung distance nito, 3 meters ito, no? So check ko lang, i-dimension natin. Ito yung mga boss. So ibig sabihin, tama yung ginawa natin dito sa object snap or osnap from option, no? Ngayon ang susunod na option ng object snap, ito namang object snap extension option, no? So paano gawin yan? Halimbawa, maglaline ako rito. Tapos sa ortho off ko lang. Ayun, no? So ang gagawin natin, iparehas na lang natin yung kulay dito, no? Para ano, yan, no? Ngayon, kung halimbawa, gagawa ako ng susunod na line na parehas yung angle nitong ginawa nating line na ito dito sa kabila, pero may gap siyang 1 meter, no? Tapos yung susunod na line na ito, 3 meters siya, no? Ayun, 3 meters yung haba niya, pero may gap siyang 1 meter. So, dyan natin magagamit mga boss itong object snap extension, no? So, siyempre maglaline muna tayo, then enter. Pagkatapos yung first point, ngayon ang gagawin natin, shift right click. Hanapin natin ngayon dito yung extension option, no? Ngayon, i-click natin ngayon ito, yung dulo ng line na ito, tapos galawin natin yung mouse, no? Pansinin nyo mga boss, ayan, no? Meron siyang parang dash line na lumabas na parehas yung angle, no, nung line na guide natin, no? So magmula rito hanggang doon, pwede na ako mag-type ng gap na 1 meter, no? Then enter. Ayun yung gap, no? Ngayon, i-click ko ulit ito. Kung mapapansin nyo, galawin ko uli yung mouse. Ayun, meron na yung gap, oh. Kaya lang this time, line naman ang nakikita natin, no? Pwede ko nang i-type ngayon. Parehas naman yung angle ng guideline natin. O i-type natin ngayon 3. Then enter. O ayun na yung length na 3. Pero ang angle nito at saka angle nito parehas, no? Ito naman 3 meters ito. Ang gap na ito is 1 meter. So para ma-check natin kung tama yan, ang gagawin natin, mag-dimension tayo. Align, no? End to end dapat 1 meter ito. So ayun yung 1 meter, oh. So, ibig sabihin, tama, no? Yung gap na yon, ginaya natin. Ayun, no? Ayun, dito sa susunod, dapat 3 meters ito, no? So, dimension tayo uli. Dapat ito, 3 meters ito. So, ayun mga boss, tama uli siya, no? So, ayun yung object snap extension option, no? Ngayon, kung halimbawa, gagawa uli ako dito, sa may taas na ito, mayroon siyang gap na 3 meters naman, no? Tapos, ang haba naman ng line natin na ganito ay 5 meters. Pwede rin yun mga boss, no? So, parang review lang, line, enter. Pagkatapos sa shift right click, ang kukunin natin yung extension. Ito, yung option na yan. Tapos, itatapat lang natin yung mouse natin dito. Huwag nating i-click mga boss dahil lang hahanapin lang natin itong yung nag-anong yan, no? Nag-project na yon, no? Tapos galawin natin yung mouse pataas. So ang itatype natin ngayon, yung gusto nating gap na 3 meters, no? O type natin 3, then enter. So magmula rito hanggang doon, 3 meters yan, no? Ngayon, galawin natin yung mouse. O halimbawa, gusto ko 5 meters naman yung length ng line. O type ko 5. Then enter. So ito yon, no? Ang gap na ito ay 3 meters. Pagkatapos, ito namang line na ito, ang haba nito ay 5 meters. Pero ang angle ng line na ito at saka angle nito, magkaparehas lang yan, no? So para ma-check natin tama, no? Yung 3 meters ito, kailangan i-dimension natin. Ang gagamitin nating dimension, yung dimension align, no? So click natin yung end to end. Ito mga boss, 3 meters siya, no? Ngayon, ito naman, i-dimension din natin, dimension aligned. Tapos, sa end to end, dapat 5 meters ito. So, 5 meters siya mga boss, no? So, ibig sabihin,
yung pinanggagawa natin ay tama, no? Pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong paggawa ng isometric drawing, no, dito sa AutoCAD, no. Isa sa mga halimbawa ng paggawa ng isometric drawing mga boss, no, itong nakikita natin ito na parang 3-dimensional drawing siya, no. Pero isometric lang ito mga boss, no. At isa ring halimbawa yung mga piping, no. Yan yung mga halimbawa sa isometric drawing, no. Step by step na pag-uusapan natin dito yung isometric drawing na yan, no. Merong isang command mga boss dito sa AutoCAD, etong snap, no. Itatype lang natin yung snap command and then enter. Kung mapapansin nyo, may option dito na style, no. Click natin yung style and then meron dito isometric ito, no. So dito sa isometric, i-click lang natin, merong spacing na sinasabi, i-enter nyo lang. Yung spacing kasi na yan, lalabas yan, lagi siyang tumatalon, no? So enter lang uli natin para yung snap, i-off natin yung spacing na yon, no? I-off natin, no? Para hindi sagabal pag nagdo-drawing tayo, no? Ng isometric. So ngayon kung makikita natin yung crosshair pointer natin mga boss, no? Iba na siya, no? Naka-isometric na siya, no? Then kung gusto nating mag-drawing nito, no? Halimbawa magla-line tayo, then enter, click. O kung gusto nating i-change, no, yung direction ng pointer natin, press lang natin yung F5. Ayan na mga boss, no? Makikita natin nagbago na siya, no? Halimbawa maglalagay ako ng 5 meters dito, then enter. Tapos papunta rito 3 meters, enter. Papunta ron na 5 uli, enter. Then i-close ko lang. Ngayon kung gusto kong magbago naman siya, ipe-press ko uli yung F5, no? So kung mapapansin nyo, pag babaguhin natin yung crosshair pointer natin, no, yung direction niya, i-press lang natin yung F5, no? Halimbawa gusto kong mag-type dito ng 3, papanik siya, no? Tapos kung gusto nyong palitan mga boss, no, meron namang undo rito, ayun, no? Pag nagkamali kayo, wag nyong cancel yung command, no? So halimbawa 2, enter, papunta rito, 5 uli, enter, pababa, click. Tapos kung gusto nating baguhin, no, yung direction, no, ng pointer natin, F5 lang uli, no? So halimbawa 3 o 2, tapos click ko lang dito, F5 o 5, tapos click, tapos F5 uli para magbago. So ganun lang kadali mga boss, no, pag gagawa tayo ng isometric drawing, no. Pansin nyo, pag pinipindot nyo yung F5, nagbabago yung direction ng pointer natin, no. So napaka-importanting pinipindot itong F5 dito sa isometric option ng snap, no. So makakagawa tayo ng isometric drawing, no. Halimbawa yung mga tubo, no, line, enter, click. Tapos kung gusto natin papanik yung line, no, F5 uli, ito yon, no. Halimbawa 6 meters, papunta ron 2 meters. Kung gusto natin uling papunta sa kaliwa, o halimbawa 2 meters papunta sa kaliwa, 4 meters. Kung gusto nating ibang direction, F5 lang uli. Ayan yan, no? So kung mapapansin nyo, no, merong tubo tayong nagagawa, no? Ayan, no? So napakaganda nitong isometric option na ito ng snap command mga boss, no? F5, ito yon, no? Kung napapansin nyo, ito yung karaniwang ginagamit, no, pag gagawa tayo ng mga pipe, no, o yung sa mga tubo, no, yung mga isometric drawing natin, ito yon, no. So etong isometric drawing na ito mga boss, sa 2D pa rin ito, no. Kung mapapansin nyo, ito yung floor plan, no. So naka 2D siya. Tapos ito mukha lang siyang 3D, no, pero naka-isometric lang itong mga ito, no. So kung gusto nyong ibalik sa dati mga boss, i-type lang natin uli yung snap, no. Kasi snap yung command. Tapos pindutin nyo lang uli yung style, no.
So, tapos dito may dalawang option, isometric at saka standard. O, pindutin natin yung standard, no? Click lang natin yung standard and then enter. So, kung pansinin nyo, bumalik sa dati mga boss, no? Yung pinaka crosshair pointer natin. Nasa standard na siya, hindi na siya naka-isometric, no? So, ganun lang kadali, no? Pag gusto nyo mag-drawing ng isometric, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no, wag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.